ito'y sampal kay Jay Tariela. Ha? Parang sinampal sa Jay Tariela din eh. Hindi ba ga? Na nakikipagbakbakan siya, pagkatapos yun naman kanyang mga boss o asawa ng kanyang boss ay nakikipaglampungan naman doon sa, well, sorry for the term, ano ha, na nakikipag-utang dila sa mga inchik. Hindi ba ga? O, ba't ka tumawa, friend? Mas lalo bang malala? Oh, so nakikipag-utang dila doon sa mga taong inaayaw-ayawan itong si Jay Tariela. Hindi ba ga? Oh, ay kaya nakakatuwa, no ha? Habang yung mga minions o mga tuta nitong mag-asawang ito ay nakikipagbakbakan at iginigiit ang kanyang karapatan, etc., etc., yung kanya namang mga boss, para siyang sinasampal. Di ba ga? Wala yan. Okay lang yan. Tuta ko yan. Susunod lang sa akin yan. Ronnie Ramos. Alas 4:28 na ho ng umaga. Samantala, spotted si First Lady Liza Marcos o Araneta Marcos sa Chinese New Year celebration na inorganisa ng Chinese Embassy sa Taguig City. Sa gitna ito ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea. Makikitang kasama ng unang ginang sa okasyon ng Chinese Ambassador sa Pilipinas na si Jing Quan. Dumalo din sa pagtitipon si Department of Foreign Affairs Undersecretary Teresa de Vega. Sa video na nasa Facebook page ng Chinese Embassy, makikita ang pag-akyat sa entablada ng unang ginang at nakiisa sa wine toast. Ilang oras bago makita sa nasabing okasyon ng First Lady, inanunsyo ng China ang pagpapatupad ng travel ban laban sa 16 na opisyal ng LGU ng Kalayaan, Palawan, kung saan ay binawalan na silang makapasok sa mainland China, Hong Kong at sa Macau. Abante Pilipinas. Buti na nakapagpalit na ako ng address. Kaya lang, ako, ewan ko ha, malikot lang siguro ang isip ko, pero iba yung nakikita ko din eh. Ito'y sampal kay Jay Tariela. Ha? Parang sinampal sa Jay Tariela din eh. Hindi ba ga? Na nakikipagbakbakan siya para sa karapatan ng Pilipinas at pagkatapos yun naman kanyang mga boss o asawa ng kanyang boss ay nakikipaglampungan naman doon sa, well, sorry for the term, ano ha? Ano lang yun, figure of speech lang yun, ha? Hindi naman yun literal na nakikipaglampungan na nakikipag-romansa. Hindi gano'n. Ibahin ko na lang, i-rephrase ko na lang, na nakikipag-utang dila sa mga inchik. Hindi ba ga? O, ba't ka tumawa, friend? Mas lalo bang malala? Ate, yun naman yung Tagalog doon, di ba? Ang Tagalog sa nakikipagkwentuhan, nakikipagchismisa, nakikipagdaldalan, ang tawag dyan ay nakikipag-utang dila. Abante Pilipinas. Mas masama yung lampungan, nakikipaglampungan. Di ba? Kaya nga ni-rephrase ko, baka masama baka mapagalitan ako so nakikipag-utang dila doon sa mga taong inaayaw-ayawan itong si Jay Tariela. Hindi ba ga? Kaya nakakatuwa, no ha? Habang yung mga minions o mga tuta nitong mag-asawang ito ay nakikipagbakbakan at iginigiit ang kanyang karapatan, etc., etc., yung kanya namang mga boss, para siyang sinasampal. Di ba ga? Wala yan. Okay lang yan. Tuta ko yan. Susunod lang sa akin yan. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Ganun lang yun, no? Nakakaya yun. Yun lang sa tingin ko lang yun. Ano ha? Sa aking pananaw ay parang ito'y sampal kay Jay Tariela. Sa opinion ko lang yon. Okay, kung ano man yung nasa likod niyan at kung ano man talaga ang motibo sa gitna ng mga isyu sa pagitan ng Pilipinas at China ay higit silang nakakaalam. Pero sa aking opinion at sa aking pananaw, basta tingin ko dyan, parang sinampal si Jay Tariela dyan. Bueno, tumatawid tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa, kaya stay tuned! Nagatin sa oras na alas 4:36 na ho ng umaga. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Isang pamilyang umano'y nakakuha ng bilyon-bilyon pisong kontrata para sa mga proyektong pang-infrastruktura sa lungsod ng Marikina. Ito'y mula 2017 hanggang 2025 ayon sa isang exclusive report ng Billionaire News Channel. Binanggit sa ulat ang aligasyon ng mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Discaya na si Teodoro Umano ay tumanggap ng 18% komisyon sa pamamagitan ng Bell Construction. Ayon kay Discaya, ipinahinto umano ang ilang proyekto matapos siyang tumangging magbigay
dahilan upang muling ipabid ang mga ito. Maring itinanggi ni Teodoro ang paratang at iginit na isa itong demolition job at hindi pa siya kongresista noong panahong tinutukoy. Batay sa mga dokumento ng DPWH, ang Bell Construction ay pagmamayari ni Elmer De Leon at nakakuha ng 63 kontrata na nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos. Lumabas din na kapareho ng address nito ang dalawang kumpanyang pagmamayari ng mga kaanak ng De Leon habang patuloy pang kinukunan ng pahayag ang kanilang panig. Abante Pilipinas. Alam niyo, madaling mag-akusa. Madaling mag-akusa. It's easy to say. Pero yung patunayan niyan, yan ang medyo mabigat. No ha? Patunayan niyan. Kasi if that is true, sampal naman ito kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, kay Gibo, doon sa kapatid. Di ba ga? Mantakin mo. Defense Secretary ka, tapos yung kapatid mo pala ay namamakyaw sa panahon ni Pinoy simula 2022 hanggang 2025. Hindi, simula 2017 Sabihin na natin simula 2017. Pero sinasabi ko, panahon ni Pinoy, 2022 hanggang 2025, hindi man buong panahon na yun ay si Gibo ang Defense Secretary, maliwanag, na maaaring kaya pumasok si Gibo dyan at ika nga'y nagbait-baitan sa mga Marcos, si Teodoro, ay baka dahil sa katotohanan na baka sumabit yung kanyang kapatid para iligtas niya. Kung ganon, kung ganon lang ang sitwasyon, baka naman may iba pa. Pero again, sa panahong ito, sampal yan kay Gibo Teodoro na ika nga ay naggagaling-galingan pa naman bilang Defense Secretary, hindi ba ga? Yung panahon na yun. Kaya tanong natin, madali kasing magparatang. Pero eto ang isang makapagsasabi lamang ng katotohanan dyan ay walang iba kundi itong si dating congressman at dating House Appropriations Committee Chairperson Estela Quimbo. Kaya nga naman, hinahamon siya na magsalita itong si dating Marikina 2nd District Representative House Representation Committee Chairperson Estela Quimbo kaugnay ng mga issue at kontrobersya sa pambansang budget. Isang forum ng UP School of Economics iginiit ni dating Finance Undersecretary Ciedo Magno na mas makakatulong kung naimbitahan din si Quimbo dahil siya ang pinakaangkop na magpaliwanag tungkol sa mga unprogrammed funds at mga umunang insertion sa flood control projects. Ang pahayag na ito ni Magno ay kasunod ng isang video na ipinalabas sa nasabing forum na nagpakita kay dating NEDA Chief Winnie Monsod na kinu-question si Acting Budget Secretary Rolando Toledo hinggil sa issue. Sa naturang clip, nagpahayag ng pagkadismaya si Monsod nang sabihin ni Toledo na nalaman lamang niya ang umano'y maanumalyang flood control projects matapos na ito'y banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang 2025 State of the Nation Address. Si Estela Quimbo ay miyembro ng Bicameral Conference Committee at nagsilbing Vice Chairperson bago naging Chairperson ng House Committee on Appropriations sa deliberasyon ng 2025 National Budget matapos magbitiw si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kabilang din siya sa tinatawag na Small Committee kung saan ay iniulat na siya namang gumawa ng mga insertion sa budget na batay sa record, may 4 na infrastructure projects siya sa kanyang distrito at naglaan ng 950 million pesos para sa Smart Campus ng Marikina Polytechnic College na iginawad sa Sunwest Construction and Development Corporation na iniugnay naman na pag-aari umano ni Zalde Co. Abante Pilipinas.